Sa bawat bahay na naipupundar ng ating mga kababayang Pilipino, may kanya-kanya itong istorya ng buhay kung paano po nila ito naipundar. Kagaya na lang po ng ating pag-uusapan ngayon, isang ulirang anak na nangako na bibigyan niya ng maayos na tirahan ang kanyang magulang balang araw. Pag-usapan po natin ito pagkatapos ng intro. Welcome back to my channel, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like, and hit the bell button for more upcoming videos. Thank you po sa mga walang sawang nanonood at nag-aabang ng ating mga video. And shout out to Team Tinggil, Alive Alex, Taugman Helping Hands, Kyle Popper, Pamilyang Pinoy Canada Channel, Chapuntong TV, Tons Rubio Vlog, Mary Rose Narag, Maisel Castañeda, Jay Karawi, Pinay Caregiver in Canada, Alive Alex 2.0, The Explorer, Ray It's Meets TV, Mamon Mix Vlog, Doris TV. Thank you so much sa inyong lahat. Disclaimer lang po, ang inyong makikita at mapapanood ay pawang galing sa may-ari ng bahay. Wala po tayong idinagdag or ibinawas, sadyang ang iba hindi tugma sa iba't ibang kadahilanan. At bago po tayo magsimula sa mga detalye ng bahay, pakilala ko po muna sa inyo ang may-ari nito. Si Ma'am Maribeth Dikina, isang OFW from Dammam, Saudi Arabia. Ang bahay pong ito ay pundar niya sa pagiging domestic helper, na kung susumahin po natin ay napakaliit po talaga ng mga kinikita, ngunit sila pa po ang nakakapagtabi at nakakapagpatayo ng kanilang dream house. Kaya salute po sa lahat ng mga OFW, tanmang dako ng mundo. And about po pala sa mga resibo, wala pong naibigay sa atin si ma'am sapagkat naitapon na po nila ito, ngunit naisulat po niyang lahat ang mga nagamit nilang mga materyales. Gaya na lang po sa mga hollow blocks, 3,000 pieces, kasama na dito po ang septic tank. Sa buhangin po, nakagamit sila dito sa pundasyon na 15 cubic at nagkakahalaga po ito ng 750 per cubic. At mga hull seam, 235 per bags. Graba na 750 per cubic. At nakagamit po din sila dito ng mga coco lumber na nagkakahalaga po ng 11,000 pesos. Nag-start ang pagpapagawa ng kanilang bahay noong June 18, 2020. At ito po ay may sukat na 28 feet by 40 feet. At mayroon po itong katumbas na 8.5 meter by 12 meters. At kung i-convert naman po natin into square meter, meron po itong 104 square meter. Ang lupang pinagtayuan ng kanilang bahay ay nabili ni ma'am sa halagang 75,000 pesos. At ito po ay may sukat na 300 square meter. Nabili po ito nila noong 2015. And pag-usapan po natin ang mga workers na nakuha nila ma'am. 3 mason ang nakuha po nila na nagkakahalaga po ng 600 pesos per day. At 3 helper din po na nagkakahalaga ng 300 per day. Free-lunch and merienda na rin po ang mga ito. And kung mapapansin po natin, sa bahay ni ma'am ay nagpatambak din po siya. At 2 patong po ng mga hollow blocks ang nakaba.
po ang level ng bahay ni ma'am. Ito po ay isang paghahanda para sa future. Ito na po sa mga hindi nating inaasahan na pagbaha. Di po agad papasukin ng tubig ang ating bahay kapag ang bahay po natin ay Maraming ipon at pagtitipid ang ginawa ni ma'am para po maipakatayo ang kanyang dream house. Sapagkat alam naman po natin na kapag tayo po ay nasa abroad, lahat po ng mga nahahawakan nating pera ay ₱39,000 pesos 950 ang nagastos po niya sa total cost ng kanyang bahay. At ito po ay ongoing pa rin ang pagpapagawa ng kanyang bahay.